eto pong si Sara Duterte ay dapat po talagang, maimbestigahan sa plunder, death threat at kung ano-ano pa po na mga katarantaduhan na kanyang ginawa. May issue ng yung impeachment kay VP Sara Duterte given ito hong nangyari sa kanyang explicit na pagbabanta sa kanyang online press conference at marami pang mga paglabag daw. Si former Senator Laila de Lima ay na-quote din ho kanina sa balita. Ngayon, kausapin natin at magpatulong tayo sa pag-analyze dito sa napakahusay na political analyst si Ronald Llamas. Nasa Zoom na ho natin. Sir Ronald, magandang gabi po sa inyo. Welcome uli sa Story Outlook. Magandang gabi, Ricky, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Opo. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday na medyo mainit ang usapan. Ano? Napanood ko sa isang mong interview sa isang parang virtual show po ito na you were predicting, sabi mo pupusta ka. Gusto ko lang ditong simulan natin ang ating kwentuhan. Pupusta ka kamo na kapag ka natuloy ang impeachment, no, kay VP Sara, ay magkakaroon ng rally na malaed sa tres. Ito ba'y hanggang ngayong nag-uusap tayo ngayon po ay napipredict mo given itong nangyayari po ngayon? Well, Ako, diyan sa tanong na 'yan, kung, kapag, natanggal si Sara sa pagka-Vice Presidente ay, magkakaroon po ng People Power 3, malabong-malabo po 'yan. Hindi po magkakatotoo 'yan. Bakit? Eh, ngayon pa nga lang, eh. Ngayon pa nga lang, ultimo Davao City. Sabi po ng, Davao City PNP kagabi, 500 plus lamang ang sumama sa kanilang prayer rally kuno. Imagine niyo 'yon, Davao City, baluarte ng mga Duterte ang sumama, 500, puwedeng 600, puwedeng 700, hindi man lang umabot ng 1,000. Baluarte nila 'yun, So gano'n po na kahina ang mga Duterte. kung mangyayari yung EDSA 3 na level is another thing. Pero yung may mga nagpabalak, tingin ko ay nagpapatuloy yon. Okay. Halimbawa, kanina lang ay naglabas ng post si Harry Roque na mag-converge daw yung mga tao sa Veterans Memorial Hospital, no, para suportahan si Vice President at saka si Chief of Staff Lopez. Kahapon ay nagtawag din siya. Marami pa vlogger dun sa Veterans Memorial Center, eh. na mag-people power doon sa EDSA. Pero mga 10 lang yata yung dumalo, no? Meron din kagabi at ngayon sa Davao naman. Isang candlelight prayer rally sa Rizal Park sa Davao City. Ang alam ko yung monitoring kanina ay may mga 500 na dumalo. So may mga ganung mga plano going dito sa possible impeachment na mukhang lumalaki ang possibility dahil dito sa latest na pangyayaring ito na no less than the President, the First Lady, and the Speaker ay na-threatened with assassination. No? Kaya tuloy pa yung pusta ko. Whether that will be on the level of EDSA 3, I doubt it. No? Pero may magpaplano. May magpaplano. Kita niyo yan si Harry Roque. 'Di ba nagtatago yan. Ngayon gustong-gusto niya na magkaroon ng people power. Bakit? Papabor sa kanya yan, eh. Kapag po nagkaroon ng people power, mapapalaya si Harry Roque. Bakit? Eh, iuutos lang ni Sara yan, eh. Pakawalan niyo na si Roque. Anuhan niyo na si Roque. Tanggalin niyo na yung contempt order kay Roque. Utusan lang niya yung mga kongresista, eh. Kaya gustong-gusto ni Harry Roque na magkagulo para maging pabor sa kanya, para yung kanyang mga katarantaduhan sa Pogo matapos na. Mawala na yung kalbaryo niya sa Pogo. Pero nabanggit mo, Sek, na mas lumakas ang possibility. So hindi mo pa nakikitang matutuloy ito. Kumbaga sa ngayon, kumbaga hindi ka pa rin 100% sure na magkakaroon nga ng impeachment. Well, walang 100% na sure, no? Pero yung probability ay lumalaki. Okay. Lalo na ngayon. Kung meron mang mga senador, halimbawa,
na gustong depensahan si Vice President Sara. Halimbawa, yung mga gustong ibalik Oo. yung tinanggal na budget ng Kongreso, Mhm. gusto ibalik sa national budget, medyo nagdadalawang isip na. Dahil nga, baka dahil sa sinabi ni Vice President Sara na threat kay Presidente, na threat kay First Lady at saka kay Speaker, baka maipinta sila na kasama sa nagtutulak niyang threat na yan. Kaya nalagay sa spot yung ilang mga sympathizers ni Vice President Sara mismo sa Senado. No? Lalo na nung naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines, League of Municipalities, Right. ang Philippine National Police, etc. Right. So, medyo hindi gaganda yung itsura ng mga supporter ni Vice President Sara or mga sympathizer kahit hindi supporter dahil dito sa statement ni Vice President Sara. Oo. Kaya hindi nakatulong. Hindi nakatulong ito nakatulong. sa kanyang mga sympathizers. Talaga naman eh. Hindi na nga nakatulong, lalo pang napasama. Kasi nga po, may impeach, di ba? Makakasuhan, at napakarami pong pagbagsak ng rating to. Baka nakalimutan ni Sara Duterte, ang bumoto sa kanya, bumoto rin kay PBBM. Ngayon, napakarami ng mga kababayan natin na bumoto kay Sara Duterte dahil kay PBBM. Nakalimutan yata niya yun. Kaya ngayon, sising alipin siya, daig pa niya nagtampo sa bigas dahil sa darating na eleksyon, 2025, maaring hindi na manalo ang kanyang mga kaalyado. At maaari din sa 2028, kapag ginusto pa niya na maging presidente ng ating bansa o vice-presidente pa din ang kanyang takbuhin sa 2028. Wala na. Ilalampaso na siya nila Rapi Tulfo, eto si Rapi Tulfo kasi pwedeng kumandidato. Rapi Tulfo, sino ba yung isang nagsabi na eto si Chis Escudero, baka kumandidato. O Chis Escudero, Rapi Tulfo. Sino pa ba yung mga presidentiable? Malay nyo, baka si Lenny magpresidente. Ulit. Di ba? Ilalampaso na lang siya niyang mga yan. Kasi, wala na eh. Di ba? Sirang-sira na siya eh. Oo, mukhang marami, hindi lang ikaw ang nagsasabi nga na medyo baka nga hindi nakatulong ito. Pero tulungan mo kaming maintindihan ito, no? Sir Ronald, no? Kasi para ka nanonood ng pelikula. Ako talaga para ako nanonood ng pelikula, no? Yung series. TV series. Sa totoo lang yung Hello Love Again, nawala sa limelight dahil kay Sara. Nawala sa limelight si Catherine Bernardo at si Alden. Please. Kasi 'di ba gano'n na nakikita nating mga plot, no? Parang may threat sa security sa isang opisyal at kaya siya ililipat dahil nga sa threat na 'yon. But possible na may nagdududa rin that the very people, officials na nakadikit sa kanya, yun ang threat. kasi kumbaga parang laglagan na, 'di ba? Aminin man natin o hindi, ganun na ang sitwasyon, 'di ba, Sek? Anong basa mo rito? Paano yung mga nakikinig, nanonood sa atin ngayon na medyo naguguluhan kasi siyempre video clips, ganyan-ganyan, putol-putol. Paano natin iintindihin ito, Sek? Well, una, kaya nagsimula ito dahil yung pinapatawag yung Vice President ayaw dumalo Yes. sa hearing. Para pag-usapan yung napakalaking hundreds of millions na confidential at intelligence fund niya, kung paano ginastos. Lalo na naglabas ng notice of disavowal ang Commission on Audit. So yan yung pinanggagalingan niyan eh. Ayaw humarap nung Vice President, ayaw mag-take ng oath to tell the truth and nothing but the truth to help her God. Yes. So, ang pinatawag ngayon, yung kanyang mga staff. Right. At dahil yung mga staff, medyo nakakabulol-bulol at medyo naiipit sa kanilang mga contradictory statement, nasar yung Kongreso at pinakontempt yung Chief of Staff. Dahil sabi ng Chief of Staff, hindi ko alam kung saan napunta yung mga pera. Hindi ko alam kung sino si Piatos. Hindi ko alam kung sino si Villamin.
na nakapirma sa lahat ng mga cheque. Paano nangyari na nakapaglibot sa buong Pilipinas na ibigay yung mga pera in less than a day? Yes. No, not using a helicopter. So, tapos nasaan yung ibang staff na pinapatawag? Ang sagot, in various places daw. Hindi masabi kung saang place. So, yung patong-patong na yan, medyo naasar na yung Kongreso, niloloko niya yata kami. Kaya kinontempt. Right. At isa pa, eto pa, matindi. 125 million isinakay lang sa gym bag. Sa duffel bag. O yung dinadala pag ikaw pupunta sa malayong lugar, meron kang maraming gamit na dadalhin, gym bag lang inilagay yung 125 million. Doon ka mapapaisip. Kung yan, legal yung pera na yan, hindi nila lulustayin sa mga safe house na pagkamahal-mahal, hindi nila ipapamigay kay Mary Grace Piatos at kay Kokoy Villamin. Tsak na gagamitin nila ang bangko, yung sasakyan ng bangko, armored car. O kaya Office of the Vice President Service or DepEd Service para ma-secured yung pera. Meron din silang kasama na mga mga security. Kung maalala ninyo, nasa 500 plus ang security ni Sara Duterte nung siya ang DepEd Secretary. Bakit hindi man lang isinama ang 10 sa kanyang mga secretary doon kay Gina Acosta para madala yung pera doon sa DepEd? Parang ang winidraw lamang ay 125,000. Hindi natin maitatanggi na napakadelikado noon. Nanay ko nga mamamalengke lang noon 4,000 lang ang dalang pera. Mamamalengke lang, 4,000 lang ang pera sa wallet. Hinold up ang nanay ko. Nakikita natin sa mga balita sa radyo, sa TV. Estudyante na may lamang 1,000 pesos sa kanyang bag. Merong cellphone na pipitsuging cellphone. Hinold up pa ng kawatan. Tapos yung ganung 125 million, hindi delikado? Diba? Kaya talagang ito, sa totoo lang po, halatang-halata na si Sara Duterte ay meron pong itinatago. Kaya po ganyan na nawindang siya, nagwala at kinalaban niya ang buong Kongreso dahil nga po diyan sa 125 million na yan na winidraw, 37.5 million na winidraw, na talaga namang questionable at mapapaisip ka kung bakit naubos ang pera sa walang kapararakan. Diba? Lalabas kasi baho. Totoo yan, ayu. Parang normal na transaction lang diba? Ayu. The next hearing sa Lunes, bukas. Right. Diba? Ang problema ay may ginawa yung Vice President na ayaw dumalo. Kaya nagkaroon ng ganito dahil ayaw na dumalo. Pumunta siya sa Kongreso. May dalang kumot, may dalang unan para ipakita yung suporta niya sa kanyang mga staff na in the first place, kaya napunta sa ganong klaseng sitwasyon ay dahil ayaw niyang pumunta sa Kongreso. Exactly. So pumunta sa Kongreso, may dalang kumot, may dalang unan, at doon na siya matutulong indefinitely. Yes. Sabi ni Pulong Duterte. No? Ang sabi ng Kongreso, hindi ho pwede yan. Dahil may separation of powers tayo, meron kami rules dito, kahit sino pa kayo, hindi pwedeng labagin yung rules. Ang sabi ng Vice Presidente, edi tanggalin niyo ako. So nailagay sa isang quandary yung Kongreso. That's right. Hindi naman nila pwedeng kaladkarin yung Vice President dahil second highest official of the land. At the same time, ay hindi naman nila pwedeng payagan na labagin yung kanilang mga rules. Mapapahiya naman yung Kongreso. Kaya at a certain point, siguro nagpasya sila para hindi naman sila damn if you do, damn if you don't, lumabas sila sa ganong klaseng sitwasyon. Right. Ang sabi nila, sige, dadalhin na lang namin sa correctional. Kung gusto mo siyang samahan, edi samahan mo sa preso. Diba? Kaya ginawa yan ng Kongreso kay Zuleika Lopez na sinasabing kapumpyangan ni Sara Duterte.
dahil nga po sa kanyang ginawang panggugulo sa Kongreso. Diba, kunwari congressman, mag-stand up doon sa Office of the Vice President. Isang kongresista lang. Kunwari isang kongresista, nagpilit, dito ako matutulog sa kwarto ng ating pangalawang Pangulo. Papayag kaya si Sara? Siyempre hindi. Diba? Kaya talagang itong si Sara, ang tunay na pinakamalaking dahilan kung bakit po naperwisyo ng todo-todo si Zuleika Lopez. Wala nang iba pa. Perwisyong totoo ang dala nito di ba? Bal A, Kuya Bal Altis, Banciano James, hello po, Banciang James. Diba, LCD? Hindi naman nagpa-register pa dito sa ibang bansa dahil kay BBM. Yan ang yan ang ginawa ni Sara. Nakatarantaduhan, pinagsiksikan niya yung sarili niya doon sa Congress. Ano nangyari? Naisip tuloy ng mga kongresista na hindi nila kaya na itong si Sara Duterte ay pangalagaan, pati na itong si Zuleika Lopez, kaya ipapalipat sa correctional. Kaya lang, hindi yan maintindihan ni Sara Duterte kasi nga sarado utak nun. Ganun yung nangyari. Yes. Doon na wala yung Vice President. Doon na siya naging unhinged. Doon na nakita natin yung meltdown. Right. Nagwala siya. At doon nagsimula yung kanyang mga banat, yung mga threats sa presidente, sa speaker, at saka sa Kwan. At yun na nakikita natin ngayon. Right. Kaya ang naging resolution, sige, dalhin sa ospital dahil nagsusuka raw. Ang problema, nung dinala sa ospital, sa St. Luke's, saka sa Veterans Memorial Hospital, normal naman pala lahat. Wala naman sakit. Right. No? Sakit-sakitan lang ang lintek talaga. No? Grabe ang ginagawa sa ating panloloko nitong kampo ni Sara Duterte na to. Wala namang sakit. Sabi, ano ba yun? Nawalan daw ng malay, unresponsive, nagsuka. Yung pala lahat, arte lang ni Sara Duterte. Arte lang ni Zuleika Lopez. Kita nyo kung gaano ginagawa ni Sara para lamang makakuha ng simpatya sa taong bayan. Para po mailigaw lang ang kaisipan ng mga Pilipino. Yan ang ginagawa nila. Niloloko ang mga Pilipino. Tinatarantado nila tayo Harap-harapan. Tapos yung mga DD shit. Yes! Ang tapang! Ang galing ni Sara Duterte! Anak ng teteng. Diba? Mangganern. Mapapaanak ng teteng ka na lang dito sa mga hayop na to Tapos sa mga DD shit, eto nakapagtataka sa mga DD shit. Kapag sinabihan mong bobo, galit. Bobo naman talaga. Kuya John Castro, hello po Mimi Work ng Israel. Diba? Pag sinabihan mong bobo sila, galit na galit. Mumurahin ka. Kabubuhan naman yung ginagawa. Buti sana kung makitaan mo ng katalinuhan. Hindi. Tinarantado na ni Sara, inartehan na sila ni Sara, dinramahan na sila. Parang hero pa nila si Sara kahapon. Sus Mariosep, ano bang klaseng katangahan yan? Ay nako, George Toyuken, sira ulo talaga ang Vice President. Jen Balmadrid, feeling entitled kasi si Sara. Kuya Gardo Zap, magandang gabi. Ayan, hello po. Ayu, sana hindi na pamarisan si Sara. Sobrang nakakahiya. Actually, nakakahiya po tayo mga Pilipino sa ibang bansa. Meron po ako kausap kaninang nanay. May tumawag sa akin kanina, nanay. Nangamusta. Anak, kamusta ba dyan sa Pilipinas? Sabi ko, okay naman po. Ano ba nangyayari doon sa ating vice presidente? Balitang-balita dito sa amin sa Amerika. Sa totoo lang pati nga yung yung asawa ko nakita yung balita, kinakantsawan. Kinakantsawan si nanay. Hindi ko naman babanggitin kung sinong pangalan. Shoutout po sa iyo na yung kaninang kausap ko.
kinakantsawan daw siya ng asawa niya. Bakit? Kasi daw, sabi ng asawa niya, "Oh, you're Vice President on 2022 election in Philippines. Making history." Nagpapakita daw ng tantrums. Parang spoiled brat, batang hindi nabigyan ng candy, nagwala. Diba? Sus Mariosep naman. Oy, buhay mahirap. Anong BP? Matapang at may bayag. Anong matapang? Hindi nga maka-attend ng Senate hearing, matapang? Bobo ka ba? O bobo ka talaga? Eto si buhay mahirap, kaya buhay mo mahirap. Bobo ka pa rin hanggang ngayon. May tikpi na si Sara. Impeachment ang katapat dyan kay Sara. Bogi Marangit. Ayan Sara Duterte pa rin kami. I love you, Sara. Bobo po. Mga bobo kayo. Sabaw na sabaw mag-comment mga DD shit. Walang laman no? Pag sinabihan mo naman ng bobo tanga mga DD shit, galit na galit. Sa comment section, pag sinagot mo, galit na galit. Meron ako isang sinagot yan Sabi ko, matanda ka na, bobo ka pa rin. Alam nyo, galit na galit. Ipapahanap kita. Ipapahanap kita. Humanda ka sa akin, mga ganyan. Sus Mariosep. Naksu, retarded. Yun nga Ate LCD, mahilig manood ng balita. Ang alaga ko, buti na lang hindi nababalita ang ginagawa ni Puset. Ayan. Eman Africa, matapang si Sara, kaso ang apog. Matapang ang muka, di ba? Makapal ang muka Power Lola ng Kalamba, DDS mama lang sa BP nila. Mana lang sa BP nila. Kuya Jun Castro, si Jaime Marcos naka-helicopter pa, ibang pagmamahal kay BP, buhay mahirap, kaya pala hampas lupa, mga utak hangin, mga hangal, mga inutil, bobo utak. Gibbs Marquez, pag didishit, sigurado mga obobat, agnat. Talaga mga yan, at higit sa lahat, may kapansanan sa pag-iisip. Palong-palo din mga DDS para lang sa pera, hirap ng ganyang buhay mga kap. Luz Biminda Nabora, kilos at asal ng psychopath. Kaya walang kinatatakutan, ganyan ang galaw ng may saltek. Sanang tapang ni Puset, matapang magpa-interview, pero paharapin mo sa Quadcom at sagutin ang mga confidential funds na saan napupunta. Hindi pumupunta. Ayun. Lacos Farm. Estrella Tadihe. Nakita ko sa social media dito sa California, Amerika, na si Vice Sara Duterte, ipapapatay niya si President Bongbong Marcos Jr. Yun nga po, Naksu, sana sumagot ka, Mac. Sinabi mo, bakit? Nawawala ka ba? Pinasok ko DDS Vlogger, sabi, laban lang, sisa, galit silang. Pag ginanyan mo sila, naku po, galit na galit sa'yo. Kuya Balalti, si Babla ka pa, pagmumurahin ka pa. Ibig sabihin, gusto lang ialis doon sa detention, no? Kaya yun ang nangyari ngayon. Kahapon, kanina, ay dinedenay naman ni Vice President na tinreten niya yung presidente at saka yung first lady at saka speaker. Ang problema, lumabas na sa buong mundo Right. Lumabas sa CNN, lumabas sa Washington Post, lumabas sa Reuters, lumabas sa Associated Press, etc. So mahirap i-deny. That's right. Yun yung problema. Tapos ang sabi pa ni Senator Bato kanina, pa naman yun, kailangan unawain natin. Yun ay, ang tawag niya ay qualified threat o conditional threat. Conditional threat. Kaya natawa ko ron. Mamaya, tanong nyo sa abogado nyo ano ibig sabihin ng conditional threat. Kailangan ko rinig nun no? Kaya, ayun, palubog na ng palubog si Vice President sa kanyang mga statement, non-statement, bawi, tumbling, etc. Ayun. Lahat ng restback ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wala. Kasi hindi naman siya binabanatan ni PBBM. Wala namang sinasabing masama sa kanya. Wala namang ginagawang masama sa kanya si First Lady.
Binanatan niya ng binanatan. O, ano ang nangyayari? Siya ang pababa ng pababa, siya ang sirang-sira. Ngayon, etong si Bato de la Rosa, sabi niya, conditional threat daw yon. Hindi daw yun active threat. Sabi din ni Salsal Panelo, na matandang hukluban, na mukhang natuyuan na ng likido sa ulo, kasasalsal. Ang sabi, hindi daw yun active threat. Pati itong si Harry Roque, sinabi, yun daw ginawang pag-aabugada ni Sara Duterte, ni Krung Krung, kaya pangalan nito, kay Zulaika Lopez, hindi daw po unconstitutional o hindi illegal. Alam niyo yung kitang-kita na natin kung paano pinagmumura, kung paano pinagbantaan ni Sara Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, hindi pa rin daw yun active threat. Samantalang, noong panahon ni Digong, sino nakakaalala nito? Ewan ko lang kung nandito pa yung video na yun may nagbanta kay Digong. Teacher. May nagbanta kay Digong teacher. Ang sabi, gugurgurin daw niya si Digong. Ano sabi nung mga DDS noon? Dapat maipakulong. O hinuli. Walang warrant of arrest, hinuli. Pinahiya. Pinahiya sa SOCMED. Binalandra ang pagmumuka sa SOCMED. Kahit walang kaso pang nakukuha. Tapos ngayon si Sara, galit na galit ang pagmumuka, pinagmumura ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang dapat makakuha ang kaso. Nek-nek nyo. Grabeng cyber libel inabot nung teacher na yan. 'Di ba? Yung teacher diyan. Digong teacher. Nagbanta. Ayan. Hanapin natin tignan natin kung nandito pa 'yon. Ito yun Arestado ang isang public school teacher dahil sa pag-aalok online ng 50 million pesos para ipapatay si Pangulong Duterte. Ayan! Todo sorry ang suspect. Pero ayon po sa Department of Justice, may pananagutan pa rin siya sa batas. Nakatutok si John Consulta. Diba? Hindi ko po intention yun. Ayan, hinuli yan. Walang warrant of arrest yan. Sa loob pa lang ng sasakyan ng NBI, lubos na ang pagsisisi ng 25 taong gulang na public school teacher matapos siyang maaresto sa Zambales ng mga tauhan ng NBI Pangasinan. Gamit ang isang poster account, nag-post siya sa Twitter noong May 5 ng kanyang alok na 50 million pesos sa sino mang makakapatay kay Pangulong Duterte. Yung 50 million na ibibigay mo, nasaan na? Wala akong 50 million. Ang unang chinek ko, yung Twitter account niya, and we found it deactivated already. So, ang ginawa ko, chinek ko yung mga Facebook accounts ng mga nag-reply sa kanya hanggang sa nakarating ako ng Zambales para makuha siya. Pagdating sa NBI, todo hingi ng dispensa ang guro na lumuhod pa sa pagmamakaawa para sa pagkapatawad ng presidente. Kung mapapansin niyo po, I will give a reward. 50 million reward. Yan din po yung sinabi ni Duterte nung 50 million reward sa may virus. Vaccine virus. Kita nyo yan Kita nyo yan Wala tong warrant of arrest. Tapos ito ay nag-post lang ng ganon. Post lang. Pinahuli. Tapos si Sara, porque vice-presidente, hindi kakasuhan? Dahil sa kanyang katarantaduan na sinabi? Hindi pwede yun. Dapat kasuhan talaga yan. Kita nyo yung ginagawa na mga double standard nitong si Bato, pati itong si Salsal Panelo, si Harry Roque. Tangina ninyo, nung panahon ni Digong, may magbiro lang, may magano lang. Gurgur kagad, saka huli kagad, kulong kagad. Demonyo kayo.
mahirap eh. Alam mo naman na Ricky, pag lumabas na sa internet, Naku, permanent hindi mo hindi mo na mabubura yun. Oo, kanina nga sabi sa TV Patrol ni Jean Franco, yung isang analyst, yun ang kaibahan ngayon, di ba? Tama rin naman, Sek, na sa edad ng social media, in real time, at postmodern na nga kanya-kanyang interpretasyon na yan. Hindi mo na makokontrol ang naratibo niyan pagka lumabas na yan. Ngayon, Sek, ganito kaya sabi ko sa iyo, nanonood ako ng... Ang masama nga, iniiba ni Salsal Panelo at ni Harry Roque mga naratibo. Pati ni Bato de la Rosa, iniiba ang naratibo ng galit na ibinulalas nitong si Sara Duterte. Dapat dito kay Sara Duterte, tawag dito Sara putang ina eh. Sara putang ina na itawag. Di ba putang ina siya ng putang ina katulad ng tatay niya. Dapat sa kanya itawag na Sara putang ina. Kasi wala na ibang sinabi kundi puro putang ina. Parang serye. Tandaan po natin ang sinasabi ng Kamara dito, and I think they have point, no, na kailangan nilang mailipat ng correctional for security purposes kasi lumuluta nga yung threat sa security. Diba? Nandoon yung vice presidente mo, in fairness naman sa kanila, kung doon may mangyari sa vice president o kay Yusek Lopez, nasa poder nga naman ang Kamara. Diba? So, ngayon, here you are, a vice president na super protective sa kanyang chief of staff. So, hindi maiwasang maangguluhan na kanino ba talaga nanggagaling ang threat? Diba? Kanino ba talaga? Nakikita mo ba yun, Sek? Kanino ba? Yes, may ganung klaseng anggulo. Pero kaya nga mismo mga kongresista bawal matulog sa Senate, sa Kongreso dahil hindi naman nila penthouse yun eh. Opisina yun eh. At yung opisina yun, hindi sila may-ari. Yung sinasabi ng Pulong na ang may-ari naman yan, yung aking distrito, hindi totoo yun. Dahil 2 years, pwede ka mapalitan eh. Pwede may iba ng... Si Raulo yung mga yan eh. Kapag napwesto, akala nila kanila na yung buong lugar eh. O katulad niyan, yung Davao, parang nabili na nila, parang kanila na yung Davao. Ayaw nang ibigay sa ibang mga namumuno. Ayaw nang pakawalan. Lahat, tinatakot. Mga taga Davao na na-interview ko, nakausap ko sa, sa Hong Kong, takot na takot. 3 yun, taga Davao. Magkakasama sila. Minute nila ako. Takot na takot. Uy, Mac, wag mo kami ibablog ha. Uy, Mac, wag mo sasabihin sa pangalan namin ha. Wag mo kaming ituturo sa kung saan kami sa Davao ha, kasi malapit lang kami dun sa sa mga Duterte doon. Kaya sabi sa akin, takot na takot sila. Sabi ko, ba't po ba takot na takot kayo? Sabi, naku Mac, kung alam mo lang ang Davao, grabe ang sa amin. Grabe ang sa amin diyan. Maalaman lang nila na kinakalaban mo ang mga Duterte, yari ka na. Kung hindi ka maglalaho, magkakaroon ka ng kaso. Alam mo yung takot na takot talaga. Sabi ko, hindi ko naman po iba-vlog. Pero nagtataka lang po talaga ako, bakit ganyan po kayo katakot? Tao lang din naman yung mga yan. Sabi sa akin, yun nga Mac, tao lang din sila na maraming tauhan para gumawa ng masama sa'yo. Yan ang epekto ng mga Duterte. Kasi nga, yung Davao City, parang kanila na yan. Parang pag-aari na nila. Maraming taga Davao na galit sa Duterte. Marami nga po. Totoo po yan. Yolanda Sagum, baliw si Sara. Kuya Jun Castro, may problema sa ulo. Parang ahas, nasusukol na gumagawa ng senaryo. Parang puset. Di ba ang puset? Kapag na-threaten sila, nagbubuga ng maitim na tinta. Ganun po si Sara. Sara Puset. Impeachment, arrest at disbarment. Kakarapin niya unconditional pa na nag-act as Lopez lawyer. Bawal yun. May code of conduct na you are disbarred from performing as a lawyer while in public office. Kay Kelly. At IU, alam niyo po, ako pong katulad ko po na vlogger, mahirap po kasi kapag ikaw bayaran sa totoo lang. Di ba matagal na binibintang sa atin yan? Bayaran vlogger, ikay binabayaran para manira. Sa totoo lang po, napakasarap po
ng aking pagbablog. Bakit? Kahit sino pwede kong i-vlog. Walang pumipigil sa akin. Kahit ano gawin ko dito sa channel ko, pwede kong gawin. Walang pumipigil sa akin. Pag ako bayaran, hindi ko pwedeng i-vlog si ganito, hindi ko pwedeng i-vlog si ganyan. Kaya alam niyo po, talagang malaking tulong ang mga vlogger, lalo na kapag mga katulad namin na hindi nababayaran ng prinsipyo. Impeach Sara immediately. Estrella Tadie, ibu, taktak lahat ng mga nangyayari sa confidential fund. Si Atty. Lopez kaya tinatakpan si Sara. Yun nga po. Ay, nako, oh. Kuya Juan Liwanag, labag sa batas ang pangungontrata para magpagurgur. Yan ay paglalagay ng batas sa sariling kamay. Si Sara nga, naturingang abogada, boba, hindi niya alam na dun sa kanyang mga ginawang pagsasalita, pwede siyang makasuhan. Ay, nako talaga, Alex Garchitorena. Kaya nga takot mawala sa kanila ang Davao kasi nga po, marami pong mauungkat na mga katarantaduhan at korupsyon. Kongresista, hindi ikaw may-ari niyan. Right. Ikalawa, yung kwarto mo ay pwedeng makaapekto sa buong Kongreso. Halimbawa, magkaroon ng sunog doon. Halimbawa, may maiiwan doon na kandila, umapoy. Dama yung buong Kongreso. Kaya merong curfew. Mismo yung mga kongresista. Dahil kung walang curfew, baka kung sino-sino pa yung dali ng mga kongresista dyan sa kwarto nila. Tama. Kaya iniiwasan yon. Lalo na si Vice President, 400 yung kanyang security. Correct. Ano mo pa naglunsad ng kunon, di ba? Kung dadalhin mo lahat yun. Di ba? Kaya, ibig sabihin, may issue ng security, may issue ng propriety, may issue ng mga rules. Dahil hindi pwede na i-invade mo na lang yung Kongreso kahit ikaw ay Vice President dahil may separation of powers. Tama. No? Nung sinisigawan nga niya yung isang pulis, sumasagot yung pulis, di ba? Ginamit na niya yung lahat ng kanyang power as Vice President. Hindi pa rin nainda yung pulis. Ganun dapat, di ba? Tama. Pero laki ng sinabihan niya ng bakla Sabi, wag kayong bakla, sabi dun sa pulis. Paano kaya kung sinagot siya ng pulis? Wag kang tomboy! Wag kang nakikipagpompiangan! Diba? Paano ko sinagot siyang gano'n ng pulis? Kameme siguro si Sara putang ina capital na nawala sa kanya. Diba? Right. Dahil kung ka na, nanunubo ka na, pushing your weight around, hindi pa umubra, anong itsura mo? Diba? Anong itsura mo? Simpleng-simple lang naman yung usapin Bakit hindi ka... Tuwa nga ako kagabi kasi nung inihatid ni General Torre yung transfer order nitong si Zulaika Lopez sa Veterans Hospital. Si Sara, yun pa rin ang suot. Yun pa rin ang pantalon na suot. Mukha ng gusgusen. Mukha ng kawawang-kawawa. Alam mo yung parang pinapalayas na tenant sa apartment dahil hindi nakakabayad ng upa, hindi nakakabayad ng kuryente at tubig. Parang ganun yung itsura ni Sara Duterte. Biglang pumasok sa isip ko. Sabi ko, ano kaya amoy ni Sara? Niyakap-yakap pa ni Zulaika Lopez, di ba? Niyakap-yakap na ganun. Sa may gawin ng tiyan. Di ang pangina nun. Imagine niyo yun. Simula nung gabi hanggang tanghaling tapat, yun ang suot ni Sara. Sus Mariosep. Namanghin na yun. Tapos, hanggang hapon, yun pa rin ang suot. Ay talagang mamamanghi yan. Ay nako. Kaya si Sara, pinabayaan ng sarili. Diba, Kuya Junbal? National anthem na ata ng mga ibang kampo ang mura. Yan ang ni Sara putang ina dumalo, ba't di ka mag-take ng oath? Bakit hindi mo sagutin? Right. Mahirap lang naman sagutin yung mga tanong kung meron kang anomalya. Binibigyan ko naman ng benefit of the doubt yung Vice President na wala namang anomalya
dun sa hundreds of millions na confidential at saka intelligence fund. Opo. Binibigyan ko naman ng benefit of the doubt. Ang Oo. problema, dahil ayaw niya mag-oath, ayaw niya humarap. Tapos ngayon, nung humarap yung kanyang mga yung kanyang mga staff, siya ngayon ang sumasaklolo. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Yun nga yung nangyayari. Oo, kumbaga sa kumbaga sa Batangan, yung ngayon ka nakasapol. Oo, ngayon ka nakasapol na ganyan. Teka, paulit-ulit lumalabas Gusto kong hingan ka lang ng Kaya wala na may ibang dapat sisihin diyan sa nangyari kay Zuleika Lopez, kundi si Sara Duterte lang. Wala ibang dapat sisihin diyan. Kuya Alex, thank you sa iyong pakulay. Naksu, mukha ngang may kuto pa, nagkakamot sa ulo. Tapos tulala. Tulala, sabi. I don't know what happened. Pero unresponsive si Laika. Nagsuka siya ng nagsuka. Sabing ganun. Alam mo, parang tanga, nakatulalang ganun. Boss Mac, iba na mukha ni Harry Mau, parang janitor. Mukha na bang janitor fish? Ay, Kuya Alex, Garchi Torena, thank you po. Okay, Kelly, abuse of power, naging 2 days resident ng House of Representatives. Binastos niya mga staff doon. Tama. Manganern. Ayu, mabuhay ka, Boss Mac, para sa Pinas. Rasa kapakanan ng Pinas. Ate LCD, alam mo, kapatid Mac, minsan sumakay ako ng taxi dito sa Holy Land. Nagulat ako, sabi ng driver, killer at adik si Diggs. Pinagtatanggol ko pa nung di ko pa alam na maraming ginurgur nung war on drugs. Bossing PJ, oo, mukhang malapit na kunin ni kamatayan. Ay, stress yan Grabe stress niyan. Comment dito. Paulit-ulit to kahit noon namang una pa na nagbibigay na ng mga tirada ang Vice President doon sa kanyang parang sa kanyang mental health. Ano ang tingin mo doon? Bagamat di tayo I don't know kung may psychologist background ka, psychology background, pero anong tingin mo rito? Is this really conduct unbecoming? Nung nangyari yung bago mag-Halloween, yung sabi niya na ipapahukay niya yung bangkay matandang Marcos at itatapon sa West Bay. Right. Amazed ako. I thought I've seen everything. Tapos nangyari pa ito. Diba? Nangyari pa ito. Akala ko yun na yung maximum Right. Ang sumagot noon yung anak ni President Bongbong Marcos, si Sandro. At sabi niya, baka kinakailangan magpatingin ni Vice President, no? Ngayon, inulit naman ni Senate President Chis Escudero. Yes. Baka kailangan tulungan si Vice Ang daming ang nag-bash kay kay Senator Chis Escudero dahil diyan sa sinabi niya kay Sara. President. Right. Baka para ma-perform niya yung kanyang functions as Vice President ay magpatingin muna. So marami na yung nakaka-observe na pag nagiging unhinged siya, pag nagkakaroon ng meltdown, baka meron siyang mga hindi lang anger issues. May trauma, no? Ng kaunting therapy or something or more professional help, no? Yes. Kaya kailangan na tingin ko, kailangan na talagang magpa-konsulta. Kasi katulad nito dito sa video na ito, parang PJ, shoutout sa iyo, laylay na taba sa baba. Okay, yan nire-reactionan mo, Boss Mac, kapanood ko lang, malala na talaga si BP. Oo nga, totoo yan. Itong balita na ito. Para makita ninyo ito. Tignan niyo si Sara, tignan niyo pagsasalita. Pag magsalita, sinabi nila ako daw ay krung-krung. Krung-krung ka talaga. Krung-krung ka talaga. Ay baliw. Baliw ka talaga. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Tama. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Hindi. Sa totoo lang, hindi kailangan ng test Kasi hindi naman makikita sa mga neuropsychological test o kahit ano pang test
Kahit CT scan pa yan, lahat ng test gawin kay Sara Duterte. Hindi makikita topak nito. Kasi kapag pinatest yan, lalabanan yan yung test eh. In denial yan eh. Hindi ako si Raulo, hindi ako baliw, hindi ako krong-krong. Ganyan ang ano yun eh. Ganyan ang ano yan, ganyan ang gagawin yan. Kaya kahit saang test ka pa magpatingin, kahit sa Amerika ka pa magpatingin, pinakamagaling na neurosurgeon sa Amerika, wala, hindi makikita sakit mo. Kasi yung sakit niya, hindi lang naman sa utak eh, kasama puso. Galit eh. Galit na galit siya nung sinabi niya yun eh. Sobrang gigil. Sobrang galit na galit si Sara. Nung nagsasalita siya ng pagmumura kay PBBM at First Lady. Hindi po makikita yun sa mga psychiatric test, hindi. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the... Ayan kita nyo. Office of the President! Alam nyo, iba na. Hindi na po ito makikita sa sa mental. Pa-check up mo to sa mental kasama si Kuya Nino Barsaga, isabay kay Kap kasi si Kap nagpapa-check up sa mental yan eh. Isama si Sara, wala. Hindi kayang hanapin ang sakit. Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. They say cheaters never prosper, but these people don't just play the game of life. They found a cheat code to beat it. Ano ba nangyari? Ba't may ganun? Wala na, malala na talaga si Sara. No. Diba? Kita niyo ba? Office of the President! Bigla na lang napapasigaw ng ganun. Wala na, talagang maluwag na to. LCD, mauna ka nang magpa-drug test, isama pamilya mo. Wala na, di ba paring PJ? Kita mo yung diin niya sa President, galit na galit. Oo, pati sa Kongreso. Pati sa Senado. Kita nyo? Grabe, no? Wala na talaga, paring PJ, pang ano na to. Dapat dito isama na kay Kuya Nino Barsaga pag nagpa-check up sa Manda. Hindi ako magugulat, no? Dahil na ako, matagal na ako sa politika, na-sorpresa ako dun sa huhukayin yung bangkay at tatatapon sa West Philippine Sea. Mas nagulat ako ngayon dito. Nagmura siya eh. Publicly, hindi lamang nagmumura, inamin na kung may mangyari sa kanya, meron na siyang kinausap para i-assassinate yung presidente at saka yung vice president at saka yung speaker. Kahit sa Netflix, hindi ko nakikita yan eh. Oo nga. Kahit sa Netflix, no? Diba? So medyo naiiba. Kaya baka may problema talaga. Opo. No? And then Sek, yung yung ito paring PJ hindi lang yung pagpapakita ng likod. Sige, magpapadrug test si PBBM. Pero yung tatay mo, pipirma ng waiver para maipakita yung mga bank accounts nyo. At hindi lang bank account ng tatay mo, lahat kayo. Sara, lahat kayo. Lahat ng bangko ninyo. Diba? Yun ang maganda. Sige, papadrug test lahat ng kongresista. Pero dapat yung tatay mo, pipirma ng bank waiver. Ilalabas lahat ng bank accounts. Loob at labas ng bansa. Para makita kung talagang walang tinatago na pera. Bintang kayo ng bintang sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. Putang ina. Saan napunta yung 7 trilyon na inutang ni Digong nung panahon ng pandemya?
Moira, shoutout sa'yo, Moira. Hello po, long time no see. O kahit si Kuya Ninyo lang magpa-check up kay Sara sa pamamagitan ng pag-amoy, lalabas finding may something, tililing na si Sara. Ano yung mapanghe? O, isama yung tato ni Pulong sa likod. Ayu, wag naman sana sirain na nakaupo sa pwesto yung reputasyon ng Pinas nang dahil sa pagiging ganid. Christy Tagle, kita naman sa mukha ni Pusite, baliw na ang impacta. O, Crispy Pat, dapat dyan bigyan ng leksyon para matauhan. May katokleng. May katok na nga talaga to. Matindi katok nito, no? Grabe talaga, sa totoo lang, yung pagiging may katok nitong mga to. Halatang halata eh. O, so triggered siya kay PBBM. Hindi kasi nga meron siyang request na hindi napagbigyan ni PBBM. Eh kaya hindi daw po pinagbigyan ni PBBM kasi makakasama sa bansa at para lamang sa pamilya nila yung nire-request. Kaya wala, pangit talaga yan. Tama lang yun. Ngayon, ito namang ipokritang si pangalan nito, si Amy Marcos, sumama pa, pumunta pa doon sa ospital. Di ba? Kita nyo kung gaano katanga yang si Amy Marcos. Kaya dapat talaga hindi yan liboto ngayong 2020 2025 election. Hindi talaga dapat papanalunin yan si Amy Marcos kasi maka Duterte eh. Kitang-kita natin eh. Dumalaw pa kay Zulaika Lopez. Para saan? Sira ba tuktok mo? Amy Marcos? Kasuhan na kasi yan. Kahit pa BP yan, dapat ipatikim din dyan ang makulong. Eh yun nga po, sana nga po. Hindi po immune